Nagdadaldal ako dito eh. Nagkakape ako habang kausap ko kayo. Oh, game! Tingin nyo, ano laman ng baso ko? Kape, di ba? Kape, tapos salami, tapos keso. Oh. Salamat po sa mga bumabati ng happy birthday sa inyong lingkod, mga kababayan. Ako, 41 na ho tayo. No? 41 na ho tayo, mga kababayan. Eh, sabi naman ng iba, diyan nag-uumpisa ang masarap na buhay. Ewan ko kung bakit nila nasabi. Kaya lang, tignan nyo nga ho yung balbas ko, may mga puti-puti na. Oh. Anyway, dakuin na ho natin, mga bossing. Si Robin Padilla, gamitin nyo daw ang tuktok nyo. Gamitin nyo daw yung taas ng pinag-aralan ninyo. Kung makapagsalita, ano? Oh. Sabi dito, ng ating senador, number 1 ho ito ha. Number 1, senator ho, mga bossing, ng Pilipinas. Ibig sabihin, hindi po sa talinuhan. Number 1 lang po nung 2022 election kasi may nakuhang pinakamaraming boto. Ano po? Sabi ni Sas Roque Salot, ma-onders ka na, Mark. Syonda na tayo. No, 41, aba. Maasim pa to. Maasim pa. Galing ako ng gym eh. Oh. Pawis na pawis. Sabi ni Robin Padilla, mga bossing, gamitin nyo rin ang taas ng mga pinag-aralan ninyo. Kung makapagsalita, ano? Ulitin ko. Sabi, gamitin nyo rin ang taas ng mga pinag-aralan ninyo. Hindi yung taas ng ihin ninyo. Akala mo naman, may talino na tayong nakita sa kanya habang siya ay nasa Senado. Parang wala pa naman ho. Diba? Parang ang paulit-ulit nating nakikita kay Binoy, mga kababayan, eh yung pagsubo po ng ganyan, eto, may pagkain ako dito. Parang ganun lang ho yung nakita natin kay Robin Padilla. Kaya ayaw ko sumubo eh. Diba? Yung Senado, ginagawang kainan. Kaya ayaw ko sumubo. Ang hirap ilunok eh. Diba puro ganun lang ho, mga kababayan? Minsan meron siyang mga sasabihin doon sa mga hearing doon sa mga kanilang pagtitipon. Minsan kadalasan po malayo pa yung sinasabi. Merong ipapasang bill yung anti-dynasty pero pabor naman siya sa 3 Duterte na makapasok sa Senado. Ano ba ho yun? Kengko yan. Tapos may lakas pa ng loob. Ako ho, mga bossing, kung ako yung nasa sitwasyon ni Robin Padilla, tahimik lang ako. Hindi ako magsasalita ng ganyan. Alam ko, babalik sa akin eh. Di ba? Hindi ako magsasalita ng mga ganyan. Alam ko, babalik sa akin. Ang gagawin ko, tahimik ako mag-aaral. Tahimik ako kikilos. Tahimik kong iaangat yung sarili ko. At kapag yung sapat na ang aking kaalaman, saka na ako boboka. Pero hindi yung magsasalita ka pa. Gamitin nyo rin ang taas ng mga pinag-aralan ninyo. Hindi yung taas ng ihi. Eto nananakot din si Robin Padilla. Simple lang daw ang logic, mga kababayan. Kapag may nangyaring hindi maganda kay Tatay Digong sa ICC daw ho, mga bossing, ano ba yung ICC? Katayan? Tingin ko nga mas okay pa ang sitwasyon ng dating Pangulong Duterte do sa ICC kesa ho kasama sila eh. Pagkasama sila, naku po, mga bossing, pagod na pagod ang dating Pangulo. Di ho ba? Pagkasama ho sila, mga kababayan, kung saan-saan dinadala ang dating Pangulo. Pagod na. Kaya nakatagilid na yung paglalakad. Haliho kayo, magsalita kayo, sabihin nyo, adik si Marcos. Baka nga, mas okay pa at mas humaba pa ang buhay ng dating Pangulong Duterte kasi mas nalayo ho sa stress. Di po ba? Tapos sasabihin,
Kapag may nangyaring hindi maganda kay Tatay Digong sa ICC, sa tingin nyo ba hindi magdudulot ito ng kaguluhan sa Pilipinas? Eh, nung inaresto nga eh. Nung inaresto nga ho, mga kababayan, alaws mga nagawa itong mga toits eh. O di ho ba? Puro lang po hagulgulan eh. O, puro lang po pagbabanta eh. Puro lang po bring him home. Kasama si Bongo, nando sa harap ng pinto nung Villamor Airbase. Ito po, may pizza ho dito. Ayaw pong papasukin. Oh. Di ba? Binoy, kung sakali man na may mangyari kay dating Pangulong Duterte, tingin ko dahil sa katandaan niya na lang yon, no? Dahil sa katandaan na lang ho, mga kababayan. Eh, sa nakikita ho natin, mga boss chief amo, sir, lalo na yung huling pagsasalita niya, inakay pa siya ng mga PDP. O, tanggapin natin, no? Na ang dating Pangulong Duterte ay malapit-lapit na din po. Tanggapin natin na ang dating Pangulo ay nandoon na sa medyo medyo katapusan na ho. Di po ba? Wag niyong ibibintang kung kani-kanino kung sakaling mategi yan. At malabong magkagulo ang bayan. Bakit to? Di ba nung inaaresto mga boss chief mo, sir? Nung inaaresto ho, o ano, sila Roque, lumalabas na ho yung Ratbus, sorry. Hindi, yung sorry! No! Pagka kasi yung usapang ganun, mga kababayan, medyo kung ano-ano yung naisisingit nating mga salita, tapos sasabayan pa ni Chi at ni Shiro Kansaki ng komento na kung ano-ano. Yung litid, lumalabas na, magsilabas na tayo! Pumunta na kayo sa EDSA! Ano sabi ho ni sino? Sandali lang. Natawa ako doon sa rat. Ano po ang sabi, mga kababayan, ng direktor ng NBI? Anong kabaklaan, anong kabalbalan niya, Roque, yung sinasabi mong ganyan? Wala hong lumabas, mga bossing. Di ba? Wala. Meron mga nag-vigil po. Meron mga nagdasal po. Sabi ko sa sarili ko nung nakikita ko mga nagdadasal, Diyos ko po, pakinggan kaya kayo ng Panginoon sa ipinagdadasal nyo, sa inihihingi ninyo ng tulong. Samantalang ho, mga kababayan, yung inihihingi ho nila ng tulong, ayun, no? Minumura ang Panginoon. Paano kayo tutulungan yan? Di po ba? Pasimple ho ito yung banat ni Robin Padilla. Sabi ni Mayat Badua maugat-ugat. Ikaw talaga, Mayat, kapag ka ganyang usapan, nangunguna ka, sasabihin mo pa, maugat-ugat. Hindi, mga bossing, dapat tanggap na ho nila yan. No? Tanggap na po nila yan. Nakikita naman po natin yung sitwasyon ng dating Pangulo. Talagang mahina na din ho, mga bossing. Wag na silang kagaya niyan. No?